Pinakita ang bida na mukhang nagtataka pa din, at kasunod nun siya ay napabuntong hininga na lamang habang pinagmamasdan niya ang kapaligiran. Matapos ang hindi inaasahang paglalakbay sa nakaraan, namutawi sa mga labi ni Jahali ang mga katagang, tunay nga, ito ang aking silid, tila hindi ito panaginip. Sa pagkakaupo sa gilid ng kanyang higaan, napabulala si Jahali, ano ang nangyari? Habang ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay sa kanyang balikat, nagtanong si Jahali, ako ay mga 20 taong gulang nang tumira ako dito, tama ba? Sa gitna ng kanyang pagbabalik tanaw, biglang sumigaw si Jahali, teka. Napagtanto ni Jahali, ibig sabihin nito, maaari kong simulan ang aking pagsasanay sa martial arts ilang taon bago ang unang beses. At dahil nagawa ko na ito noon, mas mabilis akong makakaangat sa pagkakataong ito. Ikinuyong ni Jahali ang kanyang kamao, at sa kanyang labi ay sumili ang isang ngiti. Sa kanyang isip ay nagliliyab ang mga katagang, magiging mas malakas ako kaysa sa huling pagkakataon. Ngunit sa kanyang simpleng pagkuyom sa kanyang kamao ay agad na siyang nasaktan. Habang hinihimas ang kanyang labi, nagtanong si Jahali, napunit ang aking bibig, hindi ba? Dahil ba ito sa ako ay nasuntok? Kailan nangyari iyon? Sa isang iglap, napadpad si Jahali sa isang lugar na puno ng kalat at sira-sirang gamit. Sa pagdating ni Jahali sa lugar, napagtanto niya, ang bahay tuluyan ay lubusang nawasak. Sa kasong iyon, sa pagkakita sa nawasak na bahay tuluyan, nagngit-ngit si Jahali, sa muling pagkakita nito, ako ay nagagalit. Dahil dito, binugbog ninyo ako na parang aso at sinira ang bahay tuluyan. Una, sisiguraduhin ko na ako ay okay, pagkatapos ay magdedesisyon kung anong susunod na gagawin. Sa loob ng isang maliwanag na silid, may mga tao na nag-uusap. Sabi ng isa, hoy, utusan. Sabi mo nag-iipon ka ng pera. Para saan? Habang napapaisip, sinabi ni Jahali sa kanyang sarili, hindi ko basta-basta masasabi sa kanya na nag-iipon ako ng pera dahil ako ay isang ulila. Ano kaya ang sasabihin ko? Nagtanong lang naman siya, kaya dapat magbiro na lang ako. Inilahad ni Jahali ang kanyang pangarap, sa totoo lang, ang pangarap ko ay marinig ang isang awitin mula kay Chaehyung sa Plum Blossom Pavilion. Sabi ng isa sa kanyang kausap, talaga. Tingnan mo nga itong taong to. Sabi naman ng isa pa, kay simple naman ng pangarap. Sa isang madilim na sulok, may mga taong nagbubulungan. Sabi ng isa, narinig mo ba iyon? Kilala mo ba yung utusan sa Jahain? Sabi nila nag-iipon daw siya ng pera para matulog kasama si Chaehyung. Sa pagpapatuloy ng usapan, sabi ng isa, hindi nga. Nagtataka ako kung bakit siya nagtatrabaho ng husto para mag-ipon. Sabi naman ng isa pa, nakakaawa naman. Sa kanyang pagkakaupo at pag-alala, sinabi ni Jahali sa kanyang sarili, naaalala ko na nakarinig ako ng mga usap-usapan tungkol sa sikat na si Chaehyung ng Ilyang Prefecture. At may sinabi ako na biro lang, pero masyado na yatang malayo. Sa muling pagtapak sa bahay tuluyan, sinabi ni Jahali, base sa itsura ng bahay tuluyan ngayon, parang bumalik na ako. Lubusan itong nawasak. Sa pagkakita sa nawasak na bahay tuluyan, nagngit-ngit si Jahali. Sa muling pagkakita nito, ako ay nagagalit. Dahil dito, binugbog ninyo ako na parang aso at sinira ang bahay tuluyan. Una, sisiguraduhin ko na ako ay okay, pagkatapos ay magdedesisyon kung anong susunod na gagawin. Sa isang tahimik na silid, nakaupo si Jahali sa posisyon ng pagmumuni-muni. Bagamat may mga sugat pa rin sa kanyang mukha, nagpapakita siya ng kapayapaan at pagiging kalmado. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, sinabi ni Jahali, magsisimula ako sa sining ng paglalakbay sa malayong Golden Land, na ginamit ko noong ako ay Mad Demon. Sa gitna ng kanyang paghahanda, nagkaroon ng malakas na enerhiya. Sa kanyang pagkakita sa bagong kapangyarihan, nagtanong si Jahali, paano ako nagkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan? Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmumuni-muni, sinabi ni Jahali, noong ako'y bata pa, wala akong ganitong uri ng chi. Parang ang dami nito, sobra, nagdesisyon si Jahali, hindi ko alam kung bakit, ngunit ito ay parang isang bagong pagkakataon para sa akin. Subukan natin ang sining ng paglalakbay sa malayong Golden Land. Sa kanyang mukha, makikita ang kapayapaan at pagiging kalmado. Sa paglubog ng araw, makikita ang kanyang tahanan sa likod ng mga bundok. Ang kanyang tahanan ay nagpapakita ng kanyang nakaraan at ang kanyang pagiging bahagi ng kanyang komunidad.
Kalaunan ay lumipas ang gabi, nagulat si Jahale, hindi ako makapaniwala. Ang kanyang pagkamangha ay nagpapakita ng kanyang pagiging mausisa at ang kanyang pagnanais na matuto patungkol sa kanyang sarili at sa mundo. Iniisip ni Jahale, kahit na ang teknik na ito ay pamilyar sa akin, paano ko ito napagtagumpayan ng napakabilis? Ang kanyang pagtataka ay nagpapakita ng kanyang pagiging mapagkumbaba at ang kanyang pagnanais na maunawaan ang kanyang sarili. Naririnig ni Jahale ang isang boses, ito ang pinakamagandang opsyon na maibibigay ko sa iyo. Sa takdang panahon, ito ay magiging isang regalo, tinitingnan ni Jahale ang kanyang sarili, ito ba ang sinasabi ng matanda? Nagtataka si Jahale, may kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Siguro may kinalaman ito sa Jade of Heaven na kinain ko. Sinabi ni Jahale, ngunit kalahati lamang ako ng lakas ko noon. Sayang. Sa kabila ng kanyang kahinaan, may ngiti sa kanyang labi na nagpapakita ng kanyang pagiging determinado at ang kanyang kakayahang harapin ang kanyang mga hamon. Sinabi ni Jahale, hindi naman ako nagmamadali. Ang dami ng chi sa aking katawan ay mas mataas kaysa sa karaniwan. Mas mabilis akong mapapabuti kaysa sa inaasahan ko. Ngunit bigla namang kumulo sa gutom ang tiyan ni Jahale. Sinabi ni Jahale, ang paggamit ng teknik na iyon ay tumagal ng ilang oras. Sinabi ni Jahale, dapat kong tingnan muna ang paligid ng ilyang. Tinitingnan ni Jahale ang ilyang. Sa ilalim ng madilim na kalangitan at kumikinang na mga bituin, ang bayan ay nagpapakita ng kanyang pagiging mausisa at ang kanyang pagnanais na tuklasin ang mundo. Nakita ni Jahale ang buhay sa ilyang. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang mga tao ay naglalakad sa mga kalsada at nagtitinda ng pagkain. Sa kanyang paglalakbay sa ilyang, sinabi ni Jahale, lahat ay unti-unting bumabalik sa akin. Nakita ni Jahale ang isang kakaibang lalaki. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang lalaki ay naglilinis ng kanyang ngipin. Pinag-uusapan siya ng dalawang lalaki. Sinabi ng isa, hindi ba't siya ang utusan mula sa Johain? Sumagot ang isa pa, buhay pa siya, narinig ni Jahale ang chismis ng mga lalaki. Sinabi ng isa, nabalitaan ko na binugbog siya ng husto ilang araw na ang nakalipas. Tuldok-tuldok panipit. Sumagot ang isa pa, pero sa tingin ko ay okay na siya ngayon. Sok-sok. Kawawang bastardo, naalala ni Jahale ang kanyang nakaraan. Sinabi niya, tama, naaalala ko kung ano ang nangyari noon. Tinatawag nila akong utusan mula sa inn. Hindi nila ako pinapansin at hindi nila ako tinuring bilang isang tao. Nadama ni Jahale ang pagkabigo sa kanyang nakaraan. Sinabi niya, damn-it. Habang mas naaalala ko, mas nakakabigo ito. Huminto si Jahale sa harap ng isang gusali. Sa ilalim ng madilim na kalangitan. Nakita ni Jahale ang isang gusali at nagtanong, ito ba ang Plum Blossom Pavilion? Nilabag ng mga lalaki ang karapatan ni Jahale. Sinabi nila, obra ka na, utusan. Paano mo nagawang magkaroon ng mata kay Chaeyoung? Ang pinakamahusay na entertainer ng Plum Blossom Pavilion. Sinugpo ng mga lalaki ang katotohanan ni Jahale. Sinabi nila, sisiguraduhin kung hindi ka na magsasalita ng ganyan. Nagdusa si Jahale sa kamay ng mga lalaki, lumitaw si Chaeyoung kasama ang kanyang mga kasama. Sa kanyang pagdurusa sa ilyang, nagtataka si Jahale sa titig ni Chaeyoung. Sinabi niya, bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Hindi ako nagsabi ng kahit ano. At ayon nga nagpatuloy sa pambubugbog ang mga hangal walang awa nilang sinasaktan ang ating bida dahil sa isa lang naman daw itong utusan. Pagkatapos ay natapos na ang pambubugbog sa ating bida at ang bida ay nakauwi na siya ay puno ng pasa at pagod na pagod. Sa kanyang pagbabalik sa inn sa ilyang, narinig ni Jahale ang panlilibak ng mga tao. Sinabi nila, nakita mo ba siyang bugbugin kanina? Ang sarap pagmasdan. Sa kanyang pagdurusa sa inn sa ilyang, nagtanong si Jahale sa kanyang sarili. Sinabi niya, pero, bakit, ano ang nagawa kong mali? Sa kanyang pagdurusa sa inn sa ilyang, naalala ni Jahale ang kanyang nakaraan. Sinabi niya, tama, may panahon pa pala na ganito, kahit para sa isang baliw na demonyo. Bumalik si Jahale sa kanyang nakaraan. Sinabi niya, at, bumalik ako sa panahong iyon. Sa kanyang pagbabalik sa inn sa ilyang, nagpasya si Jahale na isaayos ang kanyang buhay. Sinabi niya, perpekto, ngayong nakabalik na ako, kailangan kong linawin ang mga hindi pagkakaunawaan. Nakatagpo ni Jahale ang ibang tao. Sinabi nila, ano?
Iniisip mo bang sunugin ang Plum Blossom Pavilion? Kay laking kaawa-awa. Nakatagpo ni Jolly ang isang nagngangalit na tao. Sinabi niya, kaya mo bang magpasimula ng apoy, bastos na tulad mo? Sigurado akong matatakot ka at iiyak. Nakatagpo ni Jolly ang isang hanggal. Sinabi niya, nakita kong bugbugin ka ilang araw na ang nakalipas, pero buhay ka pa rin pala. Nakayanan mo palang mabuhay. Sinabi niya, pero binugbog ka, dapat nagtatago ka sa inn, kaya ano ang ginagawa mo rito, ha? Ano nga ulit ang pangalan mo, tanong ng bida sa hangal? Nagulat naman ang hangal sa tanong ng bida kung kaya nasambit nito, ano? Pagkatapos ay nanggagalaiti namang sumugod ang hangal sa ating bida. Ngunit walang kahirap-hirap lamang na iniiwasan ng bida ang pagsuntok ng hangal, mababakas rin sa mukha ng bida na wala siyang pake sa hangal na nasa kanyang harapan. Agad na gumanti ng pag-atake si Jolly kaya dahil doon ay naiupi naman ang baba ng hangal talsak pa ang dugo nito. Tumilapo na lang ang hangal dahil sa lakas ng suntok ng ating bida, nagpaliwanag si Jolly. Sinabi niya, tinanong ko lang siya kung sino siya. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi niya, habang naglalakad ang bida sa isang inn makikita natin ang gwardiyang na malaki ang tiyan. Dumating si Jolly. Sinabi ng isang lalaki, iyan yung utusan ilang araw na ang nakalipas. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Sumagot si Jolly, ganyan ba kayo makipag-usap sa customer? Agad namang nabastusan ng hangal kaya agad nitong aatakihin ang bida. Ngunit di makakailang mas mabilis ang bida kung kaya dinakno ng bida ang pagmumukha ng hangal. At agad na ibinagsak ng bida ang hangal sa sahig na pagkalakas-lakas. Kung kaya ayon tulog ang loko habang tulo pa ang laway nito. Nagpagpag na lang ng damit ang bida pagkatapos niyang matalo ang isa pang hangal. Natuklasan ni Jolly ang isang bagay. Sinabi niya, hindi ganyan dapat tretuhin ng isang customer, seryoso. Nasaan ang pagiging mapagpatuloy? Narating ni Jolly ang isang bulwagan. May mga bulungan at usapan sa paligid, samantala napangisi na lamang ang bida matapos niyang makita ang hangal sa loob ng inn. Pumasok si Jolly sa isang bulwagan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mayroon kang customer, sigaw ng isang boses. Matapos marinig ang sigaw, nanatiling kalmado ang bida. Pumasok si Jolly sa gitna ng bulwagan. Nagulat ang mga naruroon. Matapos makita ang reaksyon ng iba, nanatiling kalmado ang bida. Mayroon akong kailangan, wika niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang layunin. Pagkatapos ay sumili ang ngiti sa labi ng bida habang nakatayo pa rin siya sa pinto. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mayroon kang customer. Sabi ng bida. Matapos sabihin ito, nanatiling kalmado si Jolly, naghihintay ng kasagutan. Sa pagpasok ng bida sa bahay tuluyan, isang tinig ang umalangaw-ngaw. Hindi ba't siya ang utusan mula sa Joha Inn? Sa kanyang paglingon, nakita niya ang mga tauhan na nakasuot ng pula, handang hamarang sa kanyang daan. Sa pagitan ng dalawang opisyal, isang bulong ang kumalat. Totoo nga, balita ko'y muntik na siyang mapatay ilang araw pa lamang ang nakalipas. Tila nawala na siya sa kanyang sarili. Hoy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ng isa sa mga gwardya, habang nagngangalit ang kanyang mga kamao. May ideya ka ba kung nasaan ka? Dagdag pa ng isa. Sa harap nila, nakatayo ang bida, walang kalaban-laban. Isang lugar para uminom, halata naman, wika ng bida, habang may nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Akala mo ba hindi ko alam yan? Ano? Sigaw ng isa sa mga gwardya, habang kumukuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Tila tuluyan ka nang nawala sa iyong sarili, wika ng isa sa mga gwardya, habang tinuturo ang bida. Ipadala siya sa itaas, utos niya sa kanyang mga kasamahan. Sa gitna ng tensyon, biglang napalingon ang mga gwardya sa isang bagong tinig. Tama, sa tingin ko'y natatandaan ko ang taong ito. Ang bida, sa kanyang nakakalokong ngiti, ay tila may alam na hindi nila alam. Seong Tae-cha, pagpapakilala ng isang tinig. Ang tagapamahala ng Plum Blossom Pavilion. Sa kanyang kalmado at nakakalokong ngiti, tila mayroon siyang sariling motibo sa pagpapapasok sa bida. Hindi ninyo maaaring itapon ang isang customer na narito para uminom, wika ng tagapamahala, habang nakasandal sa balkonahe. Ang customer ay customer. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng isang malalim na prinsipyo, ngunit ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig ng isang lihim na motibo.
Sa kanyang mga mata, makikita ang isang nakatagong intensyon. Ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig ng isang lihim na plano. Ang bida, sa kanyang katahimikan, ay tila naghihintay ng tamang pagkakataon. Narinig niyo ba iyon? Wika ng bida sa isang nakakalokong tono, habang nakatingin sa dalawang gwardya. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng isang pang-aasar, na naglalayong inisin ang mga gwardya na ayaw siyang papasukin. Pakihanda ang isang malaking mesa, wika ng bida, habang pumapasok sa silid. Para sa utusan ng Johain. Ang kanyang kahilingan ay nagpapahiwatig ng isang nakatagong layunin, na naglalayong magpakita ng kapangyarihan o magdulot ng kaguluhan. Kailan pa kaya siya makakarating muli sa ganitong lugar? Tanong ng isa sa mga karakter. Trituhin siya ng may sukdulang pagkamapagpatuloy. Ang utos ay nagpapahiwatig ng isang espesyal na okasyon o isang nakatagong motibo, na naglalayong magpakita ng paggalang o magdulot ng kaguluhan. Opo, Ginoo, wika ng isa sa mga tauhan, habang sumusunod sa bida paakyat ng hagdan. Ang kanyang pagsunod ay nagpapahiwatig ng isang malalim na paggalang o takot, na naglalayong magpakita ng katapatan o magdulot ng kaguluhan. Dito po kayo, wika ng isa sa mga tauhan, habang ginagabayan ng bida sa isang hindi tiyak na destinasyon. Sa pagpasok ng bida sa silid, makikita ang isang malaking mesa at isang trono sa dulo. Ang silid ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at awtoridad, na naglalayong magpakita ng paggalang o magdulot ng takot. Ano ang gusto mong inumin? Tanong ng isa sa mga tauhan. Hindi pa ako nakakarating dito, sagot ng bida. Magdala ka na lang ng isang bagay na mahal. Teka muna, wika ng isa sa mga tauhan, na may halong galit sa kanyang tinig. Bakit ka nagiging demanding? Ang kanyang tanong ay nagpapahiwatig ng isang hindi pagkakasundo sa kahilingan ng bida. Paumanhin, tanong ng bida, habang umuupo sa trono. Ang kanyang tanong ay nagpapahiwatig ng isang pagtataka o pagdududa sa mga nangyayari. Nasaktan ka ba na isang utusan lang ang nag-uutos sa iyo? Tanong ng bida. Kung gayon, paumanhin, anak ka nang. Dagdag pa niya, ayos na ba tayo? Bilasan mo at dalhin mo na ang mga inumin. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging dominante at walang pakialam sa damdamin ng iba. Dahil sa narinig ng tauhan ay halos maghimutok naman ito sa galit sa ating bida. Sumusobra na ang utusan na iyon, wika ng isa sa mga tauhan, na puno ng galit at pagkamuhi. Kung hindi lang dahil kay Seongtae, ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging handang maghayganti, ngunit pinipigilan siya ng isang tao o pangyayari. Sandali lang, wika ng isa sa mga tauhan, habang naghihintay sa isang hindi tiyak na pangyayari. Sa wakas, napuno ng masasarap na pagkain ang lamesa ng bida. Ang mga pagkain ay nagpapahiwatig ng kanyang kasaganaan at kapangyarihan, na naglalayong magpakita ng kanyang katayuan o magdulot ng inggit. Anong klaseng alak ito? Tanong ng bida, habang tinitingnan ng isang bote ng alak. Ito ang aming pinakamahusay na dukang alak, wika ng isa sa mga tauhan. Ang pinakamahusay? Tanong ng bida. Oo, sagot ng tauhan, habang nagsasalin ng alak sa isang tasa. Nasaan si Chaeyoung? Tanong ng bida, habang naghahanap sa isang hindi tiyak na tao. Magagalit si Jo, wika ng isa sa mga tauhan. Nabalitaan ko na binugbog ka ilang araw na ang nakalipas dahil sa isang bagay na nangyari kay Chaeyoung. Dagdag pa niya, Sai, alam ng lahat sa Ilyang na binugbog ako, ha? Tanong ng bida, huwag kang mag-alala tungkol doon. Dalhin mo lang siya rito, habang napapatitig ang babaeng tauhan sa ating bida. Nagbuntong hininga ang babae, sinabi niya, ipapaalam ko iyon sa kanya. Umalis na ang babae upang ipaalam na iyon kay Chaeyoung na hinahanap siya ng bida. Tingnan mo nga ito, akala ba nila maloloko nila ang isang utusan? Wika ng bida, habang iniikot ang isang tasa ng alak. Sa paghusga sa lasa at kulay, ito ay mababang kalidad na alak. Mga walang hiya, wika ng bida, habang umiinom ng alak. Ang mga tunog ay nagpapahiwatig ng isang hindi tiyak na pangyayari, na maaaring magdulot ng pagbabago sa sitwasyon. Ang mga tunog ay maaaring nagmumula sa isang tao o bagay, na naglalayong magpakita ng kanyang kapangyarihan o magdulot ng kaguluhan. Lunch. Hayop ka, tingnan mo nga kung sino ang gumagapang pabalik. Nababaliw ka na ba? Ang mga sigaw ay nagpapahiwatig ng isang hindi tiyak na pangyayari, na maaaring magdulot ng pagbabago sa sitwasyon.
Ang mga sigaw ay nagmumula sa isang tao na nagpapakita ng kanyang galit at pagkamuhi. Masama bang pumunta ako sa isang bahay aliwan para uminom? Tanong ng bida, habang umiinom ng alak. At bakit niyo ba ako tinatawag na ganyan? Dagdag pa niya, ano? Tanong ng isa sa mga tauhan, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigla at pagtataka. Dongguak, ikaw ba yan? Tanong ng bida, habang iniikot ang isang tasa ng alak. Halika, papainumin kita, pag-aalok ng bida, na nagpapahiwatig ng kanyang intensyon na magbigay aliw. Sa kabilang banda, may isa pang karakter na nagbubuntong hininga at nagtatanong, anak ng, kumain ka ba ng masama? Hoy, Joha, bati ng isa sa mga karakter. Sobrang lakas ba ng tama mo kaya lumuwag ang mga turnilyo mo? Tanong niya na nagpapahiwatig ng pangungutya at pagdududa sa kanyang kalagayan. Ipinapakita sa eksena ang bida na tahimik na nagbubuhos ng alak sa isang maliit na tasa. Ang kanyang mga kilos ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging kalmado at kontrolado. Ipinapakita sa eksena ang isang karakter na umiikot ng alak sa kanyang tasa. Ang tunog ng swish ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging kalmado at kontrolado habang pinagmamasdan ang alak. Ang kanyang mga kilos ay maaaring magpahiwatig ng pag-iisip, pagpaplano, o simpleng pag-e-enjoy sa sandali. Uminom ka na at umalis, sabi ng karakter na may buntong hininga. Bago pa lumala ang sitwasyon, minamahal na Dongguak, sabi ng karakter na may ngiti sa kanyang mga labi. Hinampas naman ni Dongguak ang lamesa ng pagkalakas-lakas dahil niinsulto siya sa sinabi ng bida. Akmang sasampalin na niya sana ang bida, ngunit hindi na niya natuloy dahil agad na tinusok ng bida ang isang chopstick sa kamay ni Dongguak, kung kaya labis na lamang ang pagkabigla ni Dongguak sa ginawa sa kanya ng bida. Bukod pa rito ay nginitian lamang siya ng bida na para bang inaasar siya, kung kaya nabigla naman ulit si Dongguak sa kilos na ito ng bida. Dongguak, anong nangyayari sa iyo? Tanong ng isang karakter. Sa kabilang banda, may isa pang karakter na sumisigaw ng Areku. At nanginginig, dumating lang ako para uminom ng tahimik at makita si Chaehyang kahit saglit, paliwanag niya. Bakit ba kayong lahat ay kumikilos na parang mga asong nasa init? Tanong ng bida na may pagtataka. Ha, dagdag niya. Habang umiinit ang tensyon bigla namang dumating si Chaehyang. Makikita sa mukha ng babaeng ta na hindi siya natutuwa sa pinaggagawa ng bida. Dongguak, umalis ka na, sabi ni Chaehyang. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging seryoso at determinasyon na paalisan ang karakter. Oo, calm Dongguak, sabi ng bida habang kumakain. Sa kabilang banda, may isa pang karakter na nagpapahayag ng paghihirap sa pamamagitan ng kanyang sigaw na, "Erg." Ang magkaibang reaksyon ay nagpapahiwatig ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga karakter. Mabilis na tumakbo papalabas ng silid si Dongguak dahil sa takot nito sa bida. Nakaupo na ngayon si Chaehyang sa harapan ng bida. Napangiti naman ang bida nang makita niya na nakaupo na ang babaeng ito. Ngunit dahil sa nakita ni Chaehyang ay nagtaka naman ito, kung kaya tinanong niya ang bida na kung ano ba raw ang nakakatawa ngayon. Dahil lang, sagot ng bida. Ano? Kailangan bang magpanggap ang isang tulad ko, kahit sa ganitong lugar? Hindi ba pwedeng magpakatoto? Tanong niya, sa tingin mo ba nakakatawa ito? Tanong ni Chaehyang, sa tingin mo ba talaga na si Seongtae o si Mr. Jo ay manunood lang? Dagdag niya, sa kabilang banda, sumagot ang bida, bukod pa doon, mas magastos pa sa inyo dahil nandito ako. Ang kanilang mga salita ay nagpapahiwatig ng tensyon at labanan sa pagitan ng mga karakter. At yan ay dukang wine. Napakamahal, sabi ni Chaehyang. Sumagot ang bida, babayaran mo rin ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Dongguak. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo, sabi ni Chaehyang. Bayaran mo ang utang mo at umalis ka na bago may mangyari sa iyo, dagdag niya. Sa pag-iisip ko, sabi ng bida, ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Chaehyang nang malapitan, dagdag niya. At, sabi ni Chaehyang, hayaan mong linawin ko, kahit magdala ka pa ng bundok ng pilak at ginto, hindi ako makikipagtalik sa iyo, dagdag niya. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging diretso at hindi interesado sa anumang alok na may kapalit. Baka nga nagtatrabaho ako dito, pero hindi ako basta-basta nakikipagtalik sa kahit sino, sabi ni Chaehyang. Hindi ako puta, dagdag niya. Hayaan mo rin akong maglinaw sa iyo, sabi ng bida.
Hindi ko sinabi na nag-iipon ako ng pera para makipagtalik sa iyo, sabi ng bida. Ang sinabi ko lang ay gusto kong pakinggan kang kumanta, dagdag niya. Dahil gaya ng sinabi mo, isa kang entertainer. Hindi puta, sabi ng bida, habang si Chaehyung naman ay nanlalaki na lang ang mga mata sa naririnig niya sa ating gwapong bida gaya ng nagre-recap. Ha, ang narinig ko kasi, sabi ni Chaehyung. Hindi ko nababanggitin na isa lamang iyong biro na ginawa ko sa sabi ng bida. Hindi rin naman totoo iyon. Hindi ko rin kayang bayaran iyon, sabi ng bida. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Chaehyung at hindi nagbigay ng anumang reaksyon. Pumunta ako rito para sabihin iyan sa iyo, sabi ng bida. Kung gayon, maaari ka nang umalis, sabi ng bida. Ano? Tugon ni Chaehyung. Sabi ko, lumabas ka, sabi ng bida. Dahil sa narinig ni Chaehyung ay labis na lamang siyang hindi makapaniwala sa malaking pinagbago ng ating bida. Ngunit pagkaalis ni Chaehyung may pumalit naman na mga hangal na gwardya, lupot ng nasa gitna laki ng tiyan haha-joke lang tuloy na natin ang kwento mga idol. Jahale, sabi ng tagapagbantay. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkilala sa bida at ang kanyang pagiging handang ipatupad ang kanyang tungkulin. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kanyang pagiging seryoso at matapang. Mukhang pumunta ka rito para magsalita ng mas maraming kalokohan bago ka mamatay, sabi ng isa sa mga tagapagbantay. Dalhin natin ito sa labas, sabi ng tagapagbantay. Magiging mahirap linisin ang dugo dito, dagdag niya. Ubusin ko muna ang alak, sabi ng bida. Ano? Sabi ng isa sa mga tagapagbantay. Lahat naman ay palaging kampante na kaya nila akong patayin. Napansin mo ba? Sabi ng bida, na tahimik naman ang mga hangal na gwardya nang marinig nila ang sinabi ng bida. Tumawa naman ng pagkalakas-lakas ang mga hangal na para bang wala ng bukas at sinabihan rin nila si Chaehyung na umalis na raw ito. Sige, mahal naming G. Lee, mukhang iyan na ang iyong huling inumin. Ubusin mo na agad, dagdag niya. Kailangan kong aminin na may bayag ang bastardong ito, sabi ng isa sa mga tagapagbantay. Pumunta siya rito na nakataas ang ulo, uminom, at tinawag si Chaehyung na parang lalaki. Wow! Kung alam ko lang kung gaano siya kamacho, binigyan ko sana siya ng tunay na bagbog, sabi ng isa pa. Kung gayon, alam na natin ngayon. Kaya pa rin natin siyang bugbugin ng todo, sabi ng isa sa mga tagapagbantay. Hindi rin naman magagalit sa atin si Jaha, dagdag niya. Sa tingin mo? Tanong ng isa pa. Oo, sabi ng isa sa mga tagapagbantay. Jaha, tama ako, hindi ba? Tanong niya. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging kampante sa kanyang desisyon at ang kanyang pagiging handang ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Gusto mo? Tanong ng bida, bagaman ang kanyang kilos ay mukhang nakakabuti ngunit may malalim itong kahulugan ibig sabihin ay hindi siya natatakot sa anumang banta sa kanya. Nainas ang hangal na gwardya sa sinabi ng bida. Sige. Kung tapos na kayong lahat, lumabas na tayo, sabi ng isa sa mga tagapagbantay. Tumayo na kayo, dagdag niya. Ang bida ay nagbubuhos at humihigop ng alak. Hindi ako makapaniwala na ibinebenta ninyo ito bilang inyong pinakamahusay na alak, sabi ng bida. Ang bida ay humihigop ng alak sa harap ng kanyang kalaban. Ano ba? Bakit siya napakarelax? Tanong ng kalaban. Nawala na ba talaga siya sa sarili matapos siyang bugbugin ilang araw na ang nakalipas? Dagdag niya. Ay, hindi, naubos ko na pala ang lahat, sabi ng bida. May isang bagay akong itatanong sa iyo, dagdag niya. Magkababayan tayo, sabi ng bida. Ganoon ba ako kababa para sa iyo? Dagdag niya, sa tingin mo ba, isa kang biro? Tanong ng isa sa mga tagapagbantay. Gago ka, sabi ng isa sa mga tagapagbantay. Tapos na sana ito noong binugbog ka ilang araw na ang nakalipas, pero pinahirapan mo pa ang sarili mo, dagdag niya. Natatawa naman ang bida sa narinig niya sa mga hangal na gwardya. Nakakatawa ang gagong ito, bibigyan ko siya niyan, sabi ng isa sa mga tagapagbantay. Pinakita sa atin na tumatawa ang magkabilang panig na animoy wala ng bukas. Kalaunan ay nagtuloy-tuloy sa pagtawa ang mga couple. Ngunit bigla namang binunot ng dalawa ang kanilang mga sandata at itinutok sa ating bida. Ngunit itinob ng bida ang lamesa kung kaya nagsitalsikan ang mga pagkain. Naghahanda naman ang bida sa kilos ng mga hangal. Kalaunan ay malakas na sinipa ng bida ang tasa ng alak papunta sa lamesa. Kung kaya tumilapon ito papunta sa mga hangal,
Pinakita namang sa lakas ng pag-atake ng bida ay naiupi ang gitna ng lamesa, pagkatapos ay naipit din ang tatlong ganggang na ito. Inapakan naman agad ng bida ang lamesa kung kaya napapaungol naman sa sakit ang mga hangal. Pagkatapos ay pang-aasar pa silang tinawag ng bida na mga kaibigan, kung kaya labis naman ang pagkabigla ng mga hangal, habang inaapakan ang lamesa sinabi ng bida na sa tingin ba raw ng mga ito ay isa pa siyang biro.